5 useful things na dapat meron ka sa barko. Sa video na to, i-rate ko ang mga bagay-bagay na sa tingin ko useful kapag dala mo ang mga ito sa barko. Klaruhin lang muna natin na ang mga ito ay naiiba sa mga importante kagaya ng passport, legal documents, or toiletries, personal clothing. Hindi. Ang 5 bagay na to ay sa opinion ko makakatulong sa iyo bilang isang seafarer na ma-feel at home ka kahit na malayo ka sa bahay mo. Number 1, Bluetooth speaker or earbuds. Para sa akin, 8 out of 10 na kailangan mo magdala nito sa barko. Kasi sure naman tayo na hindi ka araw-araw tulala sa kwarto mo pagkatapos ng trabaho mo. Minsan gusto mo manood ng movies, mag-music at mag-jamming. Lahat ng mga item na yon na pinakita ko sa inyo ay dinadala ko talaga sa barko. Nagdadala din ako nitong mukhang CD player pero Bluetooth speaker talaga siya at nagpapakita ng orasan. O, diba? Number 2, laptop or tablet. Rate ko ito ng 7 out of 10 kasi hindi naman lahat kayang bumili ng mga ito. Kagaya ng number 1, may unspoken culture sa barko na nagpapasapasahan ng movies para magkaroon ng kanya-kanyang libangan or sinusubaybayan. Para sa akin, mas ma-enjoy mo ang mga ito kapag medyo widescreen. Tapos, pwede ka din maglaro ng games. At syempre, kapag nag-enjoy tayo, hindi natin masyadong nararamdaman na malungkot minsan na mawalay sa pamilya. Number 3, extra cellphone. Rate ko ng 9 out of 10 ang extra cellphone. I-recommend ko na magbaon kayo ng dummy, cheaper brand na cellphone sa barko. Kasi sa modern culture ng work ethics, minsan nare-require na tayo na mag-take ng photos at videos sa workplace natin. For documentation, cheaper brand lang ang baunin para hindi masyadong nakakapanghinayang kapag nahulog mo ito sa dagat or nabagsak at nabasag. 6, 7. And believe me, it happens. Number 4, extension wire. Rate ko ito ng 10 out of 10, at least 2 meters at madaming saksakan. Dala kayo ng tatluhan ng butas para pwede na sa kahit na anong pangsaksak, kutsilyo. Kasi madalas sa kwarto mo, dalawa lang yung saksakan at medyo weird pa yung pagkakapwesto. So, mas komportable ka kung nakapatong ang extension wire sa lamesa mo. Number 5, hair grooming kit. Rate ko ito ng 10 out of 10 na kailangan mo talaga magdala nito kasi minsan talaga mapapa-DIY gupitan kayo sa barko. Minsan nakakahiya lang din manghiram sa mga meron. Lalong-lalo na at hindi ka sure kung ginamit ba nila iyon sa ibaba. Yung akin, meron ako nitong malaki, standard size para sa mukha, minsan sa buhok. Meron din ako nitong maliit para sa katawan. Doon din. Opo, ginagamit ko po ito sa baba. Meron akong suklay, gunting, langis, charger, at brush. Yung maliit na toothbrush, ginagamit ko ito panglinis dito sa razor pagkatapos kong gamitin para hindi messy pag nilagay ko na siya sa storage box. At para lalong hindi messy at intact silang lahat sa iisang lagayan, tama-tama dahil dumating na yung order ko last sale ng Bash Manila. Ito ang kanilang essential trunk pouch. Sa barko, napakaliit ng kwarto natin kung saan-saan maipapatong ang mga maliliit na gamit. Pati grooming kit ko, na ayaw ko namang magkahiwa-hiwalay kaya kailangan ko ng lagayan. Dito pumasok si Bash Manila. Ang nagustuhan ko rito sa pouch nila ay napaka-premium ng materyales at talaga namang water resistant. Hindi ko ikakat. Oh, tuyo yung tissue oh. Madaling punasan in case na mabasa. Hindi lumusot yung tubig sa loob ah. Tingnan nyo yung upper flap, may mga sariling garterized slots. Saktong-sakto para sa gunting ko, sa suklay ko, sa shaver na minsan ko lang gamitin. Brush number 1 para sa maliit, at brush number 2 para dun sa malaki. Na razor. O, diba? Tapos dito sa loob, merong mga mesh pockets. Lagayan ko ng mga spare blades. Yung mga maliliit kong oil at maliliit na brush, ilalagay ko dito sa kabilang mesh pocket. Kasama na din yung mga charger. At malalim ang main compartment. Kasya dito yung maliit na clipper, malaking clipper, at pwede mo pang dagdagan kung ano pa man. Pero sa ngayon sa akin, ito lang muna. Isang sara mo lang sa zipper, secure lahat ng gamit mo. Hindi dugyot tingnan sa ibabaw ng mga lamesa.
Ang color na ito ay tinatawag na slate, pero meron ding sage, bone, sakura, at oak. Actually, meron din ako ng bone. Siya yung color white, pero bone yung tawag sa kanya. Kasi kung medyo dirty white ang gusto nyo or gray, sage ang tawag. Kung paalis ka naman ng bansa, isubo mo lang to sa maleta mo at go ka na. Kaya kung gusto nyo rin maging mas organisado ang mga pansariling gamit nyo sa barko, check nyo na ang Bash Manila dito lang sa Yellow Basket. Yan ang 5 useful things na para sa akin dapat mong baunin sa barko bilang isang seafarers, hindi lang para sa trabaho, kundi para din sa mental health mo at comfort habang malayo ka sa pamilya mo. Ano pa ang ibang mga bagay na sa tingin nyo dapat baunin sa barko pero hindi masyadong napag-uusapan? I-comment nyo lang sa baba para makatulong tayo mag-share ng ideas sa maritime community. Huwag nyo rin kalilimutang i-like ang video na to at i-share sa mga kaibigan natin na naghahandang sumampa ng barko. At sa muli, ako si Sammy Boyd na nagpapaalalang manatiling organized at laging unahin ang safety. Kita-kits sa susunod na video.